Sunshine, Chef Jill. Welcome din po at nag-guest na naman po ako dito sa inyong segment sa Rise and Shine. Mabuti naman at hindi ka nagsasawa sa pag-guest dito sa Rise Siyempre and po, Shine. enjoy po at saka po, maganda po yung nakakapag-share tayo sa ating mga televiewers. Yes! Okay, Chef, ano ang ating iluluto? Anong ipapakita mo sa kanilang kung ano iluluto mo Okay ngayong po. umaga na So, to? ang prepare ko po ngayon ay snack po since magsa-summer. So, para po sa mga bata kapag po kayo ay nag-outing. So, Okay. tamang-tama po ito. Mura, masarap, masustansya. So, ang tawag po dito sa aking lulutuin ngayon ay cropek taco shell with tuna fruity filling. So, homemade po yung ating taco shell. So, pwede ang mga bata gawin din nila to, no? Pwede Total, po. bakasyon naman, so pwede silang gumawa din ito. Yes, ma'am. Tuna, cropek, tama ba? With? Meron po tayong fruit filling and tuna filling. Okay, ano mga ingredients natin, Chef Jean? Okay, so ang ingredients po natin, magsimula po tayo sa ating flour. Okay, And then flour. meron po tayong paprika and salt. So kaya po naglagay din tayo ng paprika para may touch pa rin siya ng Mexican since taco, popular siya sa lugar po na yon. And then meron po tayong cheese, yung cheese spread po. Yan po yung gagawin nating topping mamaya. And then we have the oil and tuna. So yung tuna natin, in can po siya. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo flakes in water, flakes in oil, or canned tuna. Okay. Apo. And then, yung ating pong fruit Pineapple? cocktail. Fruit cocktail. Yes po. Okay. Drainin lang po natin yung kanyang syrup para hindi mabasa yung ating taco shell. And then, meron pa tayo? Meron tayong romaine lettuce para po magkaroon din ng base and green yung ating taco. Tapos meron pa tayo, kasi parang, ito, flour din ba siya na binukod mo? Apo, binukod ko po para okay. pang dust po natin pag gumawa tayo Tapos ng may konti dough. tayong water, no? Okay, paano ngayon ang paggawa nito, Chef Jean? Okay, unahin po nating assemble yung ating dough. So, lagay muna po natin yung ating salt and paprika. Combine lang po natin sa ating bowl. And then, lagay po natin yung ating Water. half cup of water. So, yung water po, pwede naman natin siyang i-adjust depende dun sa consistency na gusto natin sa ating dough. And then, mix Kailangan ba natin. pagka minimix yan, one stroke? Hindi naman po, ini-incorporate lang po natin siya, pero mas maganda po siya mamaya kung gagamitan na natin ng ating kamay para mas mamasa natin siya ng ayos. So, meron na po ako kaninang prepare dito na dough kasi i-rest pa po natin siya ng at least 5 minutes. Ayan, so kailangan gamitan natin ng rolling pin ang ating dough. Okay. Yes, ma'am. Para ma-flat po siya and then ma-shape po natin yung gusto nating size sa kanya. So anong shape ang gagawin mo? Usually po, circle kasi para po ma-curve natin siya para maging half moon yung itsura niya and doon natin malagyan ng filling. Okay. So ngayon po, sabi ko kanina, yung extra flour natin ay pang-dust natin para hindi manikit yung ating dough. And then, ipa-flatten lang po natin siya. Stop po natin konti. So mga ilang magagawa natin sa ganung konti lang na dough na ginawa mo, Chef? Dito po, magagawa po natin at least 5 circles po. 5 circles, okay. So talagang murang-mura nga ito kung halimbawa itong business ang gagawin mo, no? Kung ikaw ay wala naman masyadong ginagawa sa bahay, mag-business na lang tayo ng ganyan. At ibenta natin sa ating kapitbahay. Paano kung halimbawa wala kang rolling pin sa bahay? Anong pa pwede natin gawin? Pwede ba yung mineral water o kahit anong bote, no? Pwede rin? Opo, basta po yung shape niya ay flat lang po na hindi magmamark dun sa ating dough. So, pwede naman po natin siyang gamiting alternative. Okay. So, sasample po ako dito ng isa. And then, ito po yung ipa-fry natin. So, habang kinakat po natin siya, Tulungan kita, Chef, ha? opo, medyo makapal po kasi yung ating dough dahil hindi natin ma-flat na. Pero ito, magagamit pa yan, ano? Ibang circle ulit. Pwede Opo. pa, okay. So, i-flat ko na lang po ng kamay para mas madali. Gagamit po tayo ngayon ng tinidor para pantulong natin, para siya yung pang-fold natin dun sa half part ng ating dough. Ayan, medyo mainit-init na yung ating kawali at naluluto na rin ang ating dough, Chef. Opo. So, pwede na natin siyang ibilin, i-flip, no? Yes, Sa i-flip the other natin side. siya. Okay. And then, hanggat hindi pa po nagpo-brown yung ilalim, mas maganda po na i-bend na natin siya kasi pag tumigas na po siya, Hindi na siya mabibend siya at mabibend. masisira. Magbe-break Mapupunit na po. lang. Yan. So, mukhang okay na siya at saka naka-form na rin. Mainit na masyadong mantika natin, so baka masunog ang ating dough. Chef Jill. Ayan. Magaling muna po natin. So, ngayon, a-assemble na po natin siya. Lagay muna natin siya sa ating plate.
Ayan. Kung may paper towel po tayo, mas maganda pong patuluin natin siya sa paper towel kahit paano malilis yung oil. Okay. So ngayon po, papakita na po natin siya kung paano po natin i-assemble. So unahin po natin yung pinaka-base niya, yung ating lettuce. Lettuce. Ayan. And then, yung ating pong corned Tuna. tuna. Ayan, sarap. Pwede rin yung mga leftover na ano, no? Na Yes, pagkain, opo. kunwari adobo. Opo. Ayan, tapos medyo slice Flaky natin. natin Oo, no? po. Pwede rin yan. Okay. And then, lagyan na po natin yung ating fruit cocktail. Fruit cocktail. Ayan. Pwede rin po ditong fresh fruits. For example, gusto niyo po ng mango, pwede natin lagay yung mango instead of using yung canned O, dahil fruits. uso ngayon ng mangga. Opo. Okay. And then, Tapos, lalagay na po natin yung ating Cheese. spread. Opo. ito. Pwede na natin ganyan. Tapos ayusin natin. Opo. Yan. Chef, pwede rin bang lagyan ng ano, yung parang quick melt. Diba? Mas maganda po kung gusto po natin, hanggat mainit yung ating taco shell, magme-melt yung ating cheese. Kung Lagyan quick melt natin yung kasi ating mahilig ako sa gagawin. cheese. Ayan. Ayan. Po. Okay. So, ito na yung ating finished product, no, Chef? Meron po akong present kami. Meron. May O, sige. present po akong finished Ayan. product. Para mas maganda yung ginawa mong finished product. Opo. diba? Kasi alam mo naman, ang unang kumakain sa atin ay ating Mata. mata. Okay. Ito po ang ating finished product. So, bakit meron tayong So, kung gusto po naka-separate natin na additional pang dip para mas malasa siya, so nag-prepare pa rin po tayo ng para sa pandagdag natin sa usawan. Ang sarap. Yummy! Okay, Chef Jean, thank you so much. you po. At saan ka syempre nila matatagpuan? Saan ka nila pa pwedeng makontak? Kung magpapaturo sila sa iyo ng paggawa ng ganito, lalong-lalo na yung mga misis na gustong gumawa ng negosyo. Okay, thank you po. So, matatagpuan niyo po ako sa aking pong Facebook account, Jean Suzara M. Similiano, at ang aking pong number ay 0917-271-3357. At sa mga taga Bulacan po, malapit na po mag-run yung aming baking program para po Wow. sa mga mommies dito. Wow, congratulations, Thank Chef you po. Jean. Salamat Thank you so po. much. Thank you po. At syempre, balik din dyan ulit kay Jackie and Jenny.